Bad news kay Charlie Suarez. Bob Arum, humarang na naman at naging kontrabida na mangyari ang rematch nila ni Emmanuel Navarrete bilang parte ng Thrilla in Manila. Naoya Inoue, may pasabog, umamin na nasa isipan na ang pagre-retiro. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Nararamdaman ng Hall of Famer promoter na si Bob Arum na hindi magiging handa ang Mexican banger na si Emmanuel Navarrete na harapin si Charlie Suarez para sa 50th year celebration ng Thrilla in Manila ngayong September 28 sa Smart Araneta Coliseum. Bukod pa rito, iginiit ng top-rank chief ng California State Athletic Commission ay nagpalabas pa rin ng desisyon sa apela ni Suarez na ipawalang bisa ang 8-round technical decision dahil sa napakaklaro na pagkakamali ng referee na si Ed Colantes. May dalawang senaryo na gaganapin kapag nagpulong ang CSAC sa susunod na buwan at nanumpa si Arum na ang desisyon ng no contest ay dapat maging patas. Nang tanungin kung igawad ba ng CSAC kay Suarez ang technical knockout win, pero sinabi naman ni Arum, ito ay maging hindi patas pag ganyan ang resulta. Dapat daw talaga na no contest lang at hindi magiging technical knockout. Gumawa na apela si Suarez mga kwento barangayang kampo matapos itong kumpirmahin ng mga high resolution sa mga replays ng left straight ng Pinoy at hindi aksidenteng salpukan ng mga ulo. Ang nangyari sa ika-6 na round ang naging sanhi ng kahindik-hindik na hiwa sa itaas lamang ng kaliwang kilay ni Navarrete. Dahil pinasya nito ni Colantes bilang headbutt, ang kinalabasan ay kailangan pagdesisyonan ng mga scorecards ng tatlong mga orado. Kung ito ay pinasya na isang cut na mula sa suntok, si Suarez ay idiniklara na sana na nagwagi sa pamamagitan ng technical knockout habang lumalala ang pagdurugo kay Navarrete. Dahil sa oras na kailangan ni Navarrete mga kwento na makarecover pa, ipinahayag ni Arum ang paniniwala na ang pagdaraos ng rematch sa pagdiriwang ng Thrilla in Manila ay mukhang hindi magagawa pa sa ngayon. Ngunit sinisugurado nila na si Navarrete ay malamang na mananatili sa 130 pounds at patuloy na pagtatanggol ang kanyang World Boxing Organization Super Featherweight crown sa kabila ng kahirapan sa pagkuha ng timbang. Ayon kay Bob Arum, walang problema yan dahil para maresolba ang problema ay kukuha lang daw siya ng nutritionista para kay Navarrete. Samantala, ang tuluyang pagbaba sa ring ay isang bagay na gusto at kinasusuklaman ni Inoue. Ang pagtawag sa Japanese star na isang mandirigma ay hindi haka-haka. Kapag ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding, siya ay tumutugon. Mula sa sirang orbital bone na dinanas siya sa kamay ni Nonito Donaire Jr. hanggang sa 2 beses na pinagapang siya sa canvas sa kanyang huling 4 na mga laban. Naranasan ni Inoue ang lahat sa ring at patuloy na tumutugon ng may katatagan. Gayunpaman, ang digmaan na nakita ng mga tao sa laban niya kontra kay Ramon Cadenas ay tila magdahan-dahan raw ang mga fans na magsisi-arisan dahil boy bagsak bangon pala itong si Inoue. Ang boxing ay may napakaraming pagkakataon kung saan kahit na ang pinakamagaling naman na laban ay nagipaglaban ng napakatagal. Gayunpaman, hindi susundin ni Inoue ang landas na yon. Gustong-gusto niya ang sport, ginagalang niya ito at buhay niya ito. Pero ayon kay Inoue ay parang hindi na siya tatagal pa sa boxing. Sinabi ni Inoue na may 3 taon na lang na natitira sa kanyang karera at kasama na ang taong 2025. Ibig sabihin ay hanggang 2027 na lang si Inoue at magre-retiro na siya. Mga kakwento, ayon kay Inoue sa ngayon ay wawalsin niya muna si Morjan Agbadilib ngayong Setyembre pagkatapos Nick Ball at ang kababayan niya na si Jonto Nakatani. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Alfred, kay Kakwentong Basketball Superstar World, kay Kakwentong Marthy Cordero, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan.
at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.